Biyahe po tayo ng Santa Rosa to Abra. Ayan ang dalawa, naghihintay at kami ay gumona. Dire-diretso lang ang aming takbo. Maayos ang aming biyahe. Kaya nga lang, si Major Corpus may naramdaman sa kanyang motor. Yung pala, bumigay na ang bearing sa unahang gulong. Dahil maaga kami sa aming inabot ng lugar, kailangan pa naming maghintay ng 8 o'clock para may mag-open na shop. At ayun na nga, dumating na ang mekaniko at hindi basta natanggal ang bearing, pumakat na, kaya kailangan weldingan sa tinukato ka. Pinuwersa na ang pag-alis ng bearing. At ayan, naalis na. Lalagyan na ngayon ng bago. Siyempre, lalagyan muna ng grasa ang inner at outer ng bearing. At ayan na po, ginakabit na at malapit na kaming gumura. Siyempre, pinayos na rin ng Major Corpus ang kanyang disc brake, harap at likod, para smooth ang biyahe. At dumire-diretso na ulit kami. Diretso muna kami sa bandang Ilocos at doon ay nananghalian kami. Hindi na po namin aabutin ng truck na sasakyan sana namin papuntang Caparcan Falls. Kaya kami ay hindi namin alam paano namin mapupuntahan yan. Heto na kami sa Abra. Siyempre, picture taking muna. At unang destination namin sa Abra ay doon sa kanilang malapit sa munisipyo. Hindi ko po alam ang pangalan, sorry. Ay picture taking. At ang sumunod, pumunta na kami ng Luswak Spring. Dito po sa Luswak Spring, makikita nyo kung gaano kalinaw, gaano kalinis ang tubig. Diyan din po sila kumukuha ng tubig pang sinaing ng bigas. Ganyan po kalinis ang tubig na yan. Pwede pong paliguan, running water po yan, napakalakas ng agos. Bukal, running water at napakalamig. Para ka pong nasa freezer kapag ikaw ay naligo dyan. Kumain kami ng kanilang mga lutong kambing na ulam. At heto na, tinignan namin, sarado, wala ng biyahe at bawal daw mag-walk-in. Pero matitigas ang ulo namin. Sinubukan namin kahit hindi kami naka-schedule. Sinubukan namin pumunta ng Caparcan Falls. At kami naman po ay talagang medyo may kabuenasan. Kasi ayan, kumain muna kami dyan. At heto na kami sa Caparcan Falls. Ayan yung checkpoint aming nakita. At gaano kami kabuenas, may dumaan truck. Kami po ay nakisakay sa truck na magdi-deliver kung saan ang pinaka stopover ng lahat ng bibiyahe ng Caparcan Falls. Pagdating po doon sa sinasabi kong stopover, maglalakad pa kami ng 3 kilometers papunta sa mismong Caparcan Falls. Kaya kami nakasakay sa truck ng bato. Sinuswerte, problema na lang namin ang pabalik kung saan kami makakasakay. Siyempre, picture taking na naman sa landmark ng Caparcan Falls. At heto na, ready na kaming maglakad pababa. 3 kilometers papunta na mismo sa Caparcan Falls. Medyo mahirap ang pababa kasi po mabato, pataas pababa pa ang dinadaan namin at kami ay nakakita ng baging. Umiral ang aming pagiging lahing Chongo. Ang baging, ayan na si Brad Fidel, ayan ako, at ayan naman si Lex. At siyempre Major, thank you very big dahil sa iyo nakasakay tayo ng libre sa truck ng bato. At eto na, malapit na po kami sa mismong Caparcan Falls. Yay! Ito na kami guys sa Caparcan Falls. Ayan ang tumambad sa amin, pagkaganda-gandang falls. Ito po ay napakagandang gawa ng kalikasan. Ayan po ang Caparcan Falls. Sobrang linaw ng tubig at ang tubig nito ay merong stalagmite, kaya hindi po nagkakalumot ang mga bato dito dahil sa stalagmite content ng tubig ng falls. Yan pong falls na yan ay may tubig lang kapag tag-ulan. Kapag po tag-araw, tuyo yan, kaya malabong magkalumot dahil natutuyo ang falls na Caparcan Falls. Kaya wala pong kadulas-dulas ang mga bato yan. Tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda gawa ng kalikasan. Sana ma-maintain ng Abra yan. Yan yung tinatawag nilang Abra Amazing Trails. Sobrang ganda. At syempre, ayan ang mga kasama ko. Hindi kami magtampisaw sa malamig na tubig ng Caparcan Falls. At syempre, picture taking din ang inyong lingkod. Sayang ang pagkakataon nito. Wow, si Brad Fidel, pahiga-higa. Tingnan nyo po sa gitna ng kabundukan na yan. Hindi nyo isipin na meron palang nakatagong napakagandang gawang kalikasan. Ayan po ang tuktok ng Caparcan Falls
hindi nyo kita na sa loob pala niyan ay merong napakagandang falls. Naligo muna kami, nagbabad kami ng mahigit 1 oras dyan. Sinulit namin ang hirap ng biyahe at nag-selfie-selfie din para naman meron kaming souvenir sa napakagandang Kaparkan Falls. Ayan po ang ganda niya. Kung kayo mapupunta rito, magbaon kayo ng inyong pagkain, isulit nyo, maghapon dapat kayo dito para manamnam nyo kung gaano kaganda tong gawang kalikasan na Kaparkan Falls. Hindi po kayo magsisisi kahit kayo mapagod sa paglalakad dahil sobrang gaan ang kalooban sa sobrang ganda ng Kaparkan Falls na to na hindi mo malaman kung paano to ginawa. Hindi po ito kayang gawin ng tao. Sa itsura pa lang na yan, yung ganda na yan, ganda na gawa ng ating inang kalikasan. Ayan po, pinapakita ko lang yung tuktok ng Kaparkan Falls na puro puno parang kagubatan. Sa loob na yan ay may magandang falls. Yan, bumabay na kami. At kami po ay may inabutan doon na nagsuswimming din. At sila naman ay nakasakay ng 4x4 pickup. At kami po ay nakikisakay. Sadyang napakabuenas namin. Sa papunta, nakasakay kami sa truck ng bato. At ito naman sa pabalik, nakisakay kami sa 4x4 pickup truck nang nakita namin, nang inabutan namin na naliligo din. At ayan po, bumati pa sila sa Tito Vlog TV. Hello, Tito Vlog TV. Welcome to Kaparkan. Hello po, thank you po. Kaparkan Falls. Bye!